So ayan mga kabady, maulang good morning po sa ating lahat. At handito na po tayo sa farm. Schedule ng spray natin ngayon pero hindi matutuloy kasi maulan mga kabady. At gaya nga nasabi ko rin kahapon, pipitas tayo ng sili. Possible hindi rin matuloy ngayon mga kabady kasi maulan. Maulan paano gagawin? Ang tubig. Basa rin ako sa ulan na. So, ayan. Kumuha sila Kuya Rodel ng talbos ng ampalaya. Siyempre, ang ating paborito. Ayan, mga kabady. Bumili lang ng sangkap si Kaka. Meron kami dito kahapon, yung tinapa. Kaso, kinain ng pusa. Pang sahog sana nga ngayon dito. Kaso, kinain. Ayan. Oh. Yan ang ating ulam ngayon, syempre. Tapos nakapag-harvest na rin si Kaka ng upo. Ito yung tumubong upo ligaw doon sa loob ng balag, ay sa loob ng kalamansian natin sa Laki Farm Extension. Ayan, malaki na. Pero meron pa maliliit doon. Tapos mga buddy, meron din tayong tools dito para dito sa farm. Kasi ito yung matagal ko nang hinahanap. Nung nagpa-undercoat tayo ng sasakyan, doon ko lang nakita at tinanong ko doon sa may-ari kung saan sila nakakabili ng ganun. Ayan. Medyo mabigat din. Mamaya buksan natin. Pakita ko sa inyo. Oh, bigat. Dali natin sa loob. Dahil lagi tayo nagkakaaberya sa hose natin. Sa hose ng ating power spray. Dahil lagi sumasabog. Tsaka isa pa doon, palitin na talaga yung isang hose na binigay sa amin ni Kuya Jun dahil ano na, siguro luma na mga kabady. Yun yung lagi sumasabog. Pero yung bago nating, di ba may hose tayo na 100 meters, dalawa yon, bali 200 meters. So yung isang 100 meters nandito sa kalamansian natin sa tabing kubo. Yung 100 meters naman nandun sa kabila. So ngayon si Kuya Jun may binigay sa amin 100 meters pa. Hinati namin sa gitna. So bali pumapatak tig 150 meters bawat area ng ating kalamansi. So yung isa dito sa may tabing kubo na to, ito, hindi ito, yung sa 800 puno natin. Yung pinutol naming 50 meters na galing kay Kuya Jun, mahina na mga kabady. Kumbaga siguro patid-patid na yung ply niya sa loob. Kaya hindi niya na kinakaya yung pressure mga kabady. Siyempre maedad na rin yun, matagal na rin yun, sabi ni Kuya Jun, tas na stock pa. Kaya laging sumasabog. Tsaka kuminsan sa dugtungan din. Kaya talagang nagpursige tayong hanapin kung saan nakaka-order ng tools na ganun. Alam kong may orderan ng ganito, kaya lang hindi ko alam kung anong pangalan. Buksan natin, pakita ko sa inyo. Gagamitin natin ito mamaya. Buksan natin mga kapatid. Hindi naman natin laging magagamit ito, pero malaking tulong ito mga buddy. Ito yung sinasabi ko sa inyong pag nagpa-press ka sa bayan 150, dadali mo pa yung hose mo doon. So ito meron na tayo dito, hindi na natin dadali ko saan yung hose natin. At saka anytime na masiraan tayo meron na tayo magagamit, diba? Ang bili ko dito 2,000 pesos mga buddy. Kasi ko sa labas daw medyo mahal, 7,000 ata sabi ni Kuya yung tinanungan natin. Tapos may kasama na rin siyang may kasama siyang 100 pieces na sleeve mga kabady. Ito, papakita sa inyo, buksan natin. Sleeve. Ito. Ayan yung mga sleeve niya. Ito. Di ba ganito yung binibili natin? Tapos papasok mo dito yung hose, tapos itong kanyang sleeve. O ganyan. Tapos papasok natin dito sa tools na ito. Siya natin.
kabady. Ay, matumpang din. Ayan. Stat. Para saan to? Ito ko muna bantay. Yun! Oh, ba dito? Tama. Check muna natin. Ilang ano to? 8 teeth. 8 teeth pala to mga kabady. Meron kasing 6 teeth. At ito yung binili natin, 8 teeth. Ito, ganito siya mga kabady. So, dito ito sa inyo. Papasok nyo dito yung hose mga kabady. Tapos, ayun, babombahin lang natin. Ayun na siya. Yun. Diba? Ito dito mga kabady. Oh, mapipress na siya. Mamaya, sampulin natin. Sampulin natin to. Tapos, pagka re-release natin, ito lang. Ito sa inyo. Tayo pumasok. Yun. Tapos mga buddy, ito pa pala. Order na rin kami ng ganito para sa grass cutter, para sa sprayer natin. Kasi ito yung madalas na senaryo namin na hindi natin naiiwasan na pag ito nabasag, masisira yung trabaho natin. Ito siya mga kabady, oh. Ang tawagin ko dito sa ano ito yung nipple o yung pinaka parang ano niya, pinaka bomba ng gasolina do sa ano carb mga kabady. Kasi ito pag nabasag, nag-uurot-urot yung andar. Hindi na maganda yung magiging ano niya mga kabady, yung andar ng makina. Tsaka tatagas yung gasolina, syempre. Papakita ko sa inyo. Wait lang. GX35 yata ito. Order din kasi ganito mga kabady. Extrang carb ng grass cutter. Nakita lang namin sa ano, online. So ito siya mga kabady, oh. Para ma-explain ko sa inyo na maayos. Ito bomba to. Pag diniin mo tong ganon, ayan, bubomba siya ng gasolina, paakyat. So ito, ang bili ko dito 201. Pero pag bibili mo to dito lang mga kabady, 950. Same na same mga kabady, GX35. Same na same. Talagang ito yun mga kabady, pag bumili ka rin dito. Pero sa online na nabili namin, tawag doon, 201 pesos mga kabady. Tapos ang bawat isa nito mga kabady, ang bawat isa nito nasa 100 to 150 pesos dito. So ito, bumili na ako, nag-order ako kay Harvey nito, 20 piraso, 130 pesos. May kasama pa siyang hose mga kabadis para sa gasolina ng ganito. Papakita ko sa inyo. Ganito lang siya kaliit, pero mukhang ano naman, matibay, makunat eh. Kasi bago mo i-start yung grass cutter at yung spray, kailangan bombahin mo muna siya dito. Eh kung minsan nasasarap yung pagpiga. Kaya tas saka ano din, katagalan lumulutong mga kabady. At least meron na tayong mga reserva dito, di ba? Na magagamit natin just in case na magka-aberya tayo. Hindi mauudlot yung ating trabaho. Tsaka ito, hindi ko alam kung alin doon sa grass cutter namin ikakain palitin eh, pero pag ginamit natin, malalaman natin at may pampalit na tayo. Sayang kasi yung grass cutter mga kabady kung hindi natin ipapagawa o pinagawa. Kasi ano masarap gamitin itong mga grass cutter na ito, itong dalawa. Maano siyang umikot. Meron kasing grass cutter na parang malamya pag umikot yung hélice, yung ano niya, yung talim niya mga kabady. Parang malamya, parang mahina, parang ganon. Pero ito kasing dalawa na to, subok na namin.
talagang ano siya, mapwersa, malakas mga kabady. Kahit nabagyan mo lang siyang isilinyador at napatining niya na yung hélice niya, mga kabady, yung blade niya, talagang tuloy-tuloy na yun, hindi na siya hindi siya pumapalya. Kaya pinagawa natin kaysa bumili tayo ng bago. Although meron pa naman tayo isang bago dyan, kaso malamya rin humila mga kabady. Yung 2-stroke natin malamyang humila. Hindi, gusto niya yung talagang nakatodo yung silinyador mga kabady, o nakatodo yung gasolina niya, yung birahan. Nakakatakot naman pagka parang magigiba yung yung grass cutter. Kaya sabi ko paggawa natin kako yung dalawa. Ayos. So ayan mga kabady, ayan yung ating mga pinagbibili. Masarap kasi bumili mga kabady, lalo pag alam mo magagamit mo dito sa farm. Kaya hindi na naan akong bumili. Dahil pinagbilasan ko siya, Mura lang daw. Sana. 7 lang daw kinuha. 7. Pirmera ata ang 12. Sabi ni Tan sa amin. Ang pinaka yung segunda ay 7. May mais ka ba, Sail? Oo, saan? Sa may pinagpalayan mo? Oo. Ilang bag yan? Bakla. Ang karay pala. Anong binhi? Genta. Talagang loyal ka kay Syngenta. Yan ba? Anong binhi ba yan? 82, namumulaklak. 8240 ba yan? 82. Ah, 82. Yung namumulaklak. Oo, di ba? Kahit ako man po yung pita kong morbid na eh. Sabid ng 82 yan. Sumabog ang Basta ganda yung... Sumabog ang Sumabog ang bunga. Ano yung dito ka rin? Saka laga na siya eh. Alaya masala eh. Gulay muna tayo ngayon mga buddy. Sa plato ko wala. Ha? Mula nga na ako yung Mula nga na. Yan muna eh oh. Laga na siya. Tsaka sabyang ala. Bola nga, usa kaya. Lagasi ka ng upo with tuyo. Bagong ano daw tayo ng kalamansi, ulam natin tuyo. Hindi pala nagyamar sa parang dito eh. Hindi, nung nag-harvest tayo ng kalamansi noon, di ba? Ulam natin, gatas ng kalabaw, tsaka tuyo. Nung nag-almusal tayo, Tayong dalawa. nagpapaanay ka kayo kalamansi, ulam yung tuyo. Sawa po daw, sawa daw sa karne si Kaka. Kaya ko naman kuya, ako ko ito. Kuya. Sabay ilang araw kami, karne ng manok, karne ng baby, karne ng itik, karne ng baboy. Wait, ang kabin babi, ang yan po tapos bangus. Ayun nga, tas may bangus pa. Sunod-sunod, ilang araw yun. Kaya makamisunod tayo. Oo. Hindi porke nagpa-harvest ka mga kabady araw-araw gusto niyo puro karne. Hindi ano yun. Hindi mo rin sa katawan na. Kung ano yung nga lang namin ni Kaka, mas gusto pa namin araw-araw ganito eh. Para kang nakipagpesa sa buntis eh. Nakipagbinyag eh, Kaka ba? Kailangan balance mga kabady. Tsaka kami naman mga kabady, kung ano yung naisipan namin gustong ulamin at meron, nakikita namin may mabibili sa labas ng gusto namin, yun ang ulamin namin. Saka hindi ayaw namin yung puro laging karne. Nakita nyo naman, hindi naman tayo laging nag-uulam ng karne kasi nga nakakaumay din. Sarap yung mga ganyan-ganyan. Isda, gulay. Oo. Gaya nga nasabi ko, pag ganito yung ulam namin mga kabady, yan. Tapos yung tinapa tsaka kamatis.
Eh, baka, sabi ko nga, baka makapagpalit pa yung ibang mga kabady sa ulam din. Kapag ganyan yung ulam namin mga kabady, talagang nararami kami ng kain ni Kaka. Kaya nag-uulam kami ni Kaka ng ganito pagka kami dalawa lang. Kasi si Harvey hindi siya kumakain ng ganito. Wala nga pala akong baboy. Maano naman siya, kumakain naman siya pero hindi lang siya mahilig. Pero tumitikim siya nito mga kabady. Wala pa ko ng baboy. Ang tasa. Ang sa'yo ng baboy. Kasya na to ka sa atin? Tignan mo. Ano yun? Oo. Kasya na yan. Oh. Pamangkok. Meron mo po. Okay. Hey! Kami. Yan mabot. Taba-taba tayang ka. Oh, mga buddy oh. Taba. Nanginginig. Nanginginig yung taba. Ay, maulan. Tabi yung bibi ka. Sa gitna ng talbusan pa oh. Sa gitna pa silang talbusan. Masiriya talaga yung kain. Matuloy nga butok. Tana. Pantala yan ang tao na ewan na tatagilid lang. Ang dilo na oh. Nadali na ikay, dumalaga. Pero kung ito yung parang tao mo, wala mga... Ay, wo. Ganda ka dyan mga idol pa. Malamig na may panahon eh. Puro tabayan. Nanginginig pa may puro taba mga kabady oh. Oh? Nanginginig. Eh? Babing maklak. Sarap na. Maulan pa naman.